O ang Panginoon, asin ng sanlibutan, liwanag ng daigdig. So bahagyo sa bawat teacher, no? Talagang hindi nawawala ang asin, no? Ang bibigay ng lasa, no? Sabi nga rito ay alin, ay kapag nawala na ng lasa, anong gagawin? Itatapon na. Wala nang kabuluhan. So bahagi ho. Napakahalaga yung asin. Bagaman may pagkakataon na may mga tao natakot sa asin kasi araw ay nagpapataas ng blood pressure. No? Pero sang-ayon ngayon sa mga makabagong pag-aaral, mas mag-ingat daw tayo sa asukal, no? Kaysa sa asin. No? Pero bahagi yun, no? Nagbibigay ng lasa, no? Preservative, no? Yan ay kalimitan din, no? Kaya kung maaari din ay kapag sobra yung asin, kaya pinag-iwasan tayo kuminsan sa mga preservative kasi yun, isa yun. May asin at kuminsan may iba pang mga preservative, no? Na kuminsan may tumatagal sa katawan ng tao. Yung ilaw, alam natin, yan, liwanag, bibigay sa atin. No? Kandila. Sa unang pagbasa, medyo mas mabigat pa. No? Kung makita natin yung aklat ni Propeta Isaias, nang ipinahayag niya riyan, kayo ay parang maging mga bukang liwayway. No? Mas malawak yun. No? Mas malaki yung coverage nun kaysa itong mga ilaw na ito na nakikita natin. Pero ito yung hamon. No? Sabi nga natin, ilaw at asin ng sandaigdig at paano. No? Well, kalimitan na unang pumapasok sa atin, kaya rin, karunungan. Naalala tuloy natin yung mga nagsisimba ko everyday, no? Sa araw na ito, araw ng Sabado, ay nakita natin alin yun ang ni Haring Solomon kay Yahweh, no? Magkaroon siya ng karunungan na makita ang katotohanan, ang tama at ang mali, para magabayan niya yung kanyang mga nasasakupan. Napakahalaga yung karunungan. Pero bahagi yun na panyaya na pinapahayag sa atin sa mga pagbasa ngayon ay alin yun. No? Kasi kuminsan matalino yung tao, kuminsan naging bobo. Bakit? Gawa ng kasalanan. No? Sa unang pagbasa nakita natin na alin, sumunod kayo sa aming mga utos. No? Yun yung hamon na pinahayag ni Yahweh sa aklat ni Propeta Isaias. Sumunod sa kanyang mga utos. Alam naman natin, yung 10 utos, yung 7 capital sins. Kung saan yung tao, kapag nalulun tayo sa kasalanan, makita natin naging bobo. Makita natin itong mga DPWH, ito yung mga congressman, ito yung mga lawyers, architects, engineer. Magkataka tayo, bakit ay kulang sa sukat, wala sa tamang specification yung mga flood control projects, yung iba yung mga ghost project. Kasi naagaw na sila ng kasalanan. No? Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may mga matatalino nagiging bobo. No? Bakit hindi tayo nasunod sa utos ng Diyos? At maliwanag ko sa unang pagbasa, no? Yun ang sabi ni Yahweh kay Propeta Isaias, sumunod kayo sa aking mga utos, no? Para kayo maging ilaw at asin ng daigdig na ito. Napakahalaga yung pagsunod natin sa utos ng Diyos. Kasi yun ay nagbibigay ng liwanag sa ating pagtugon sa biyaya na
pinamamanig ng buong may kamay. Bakit? Kasi yung ating pananampalataya, isang pananampalataya natin, sabi nga natin, ay naghahatid sa atin ng alin, tunay na kaliwanagan. Kaya nga, isang simbolo palagi natin ay alin, yung ilaw, kandila, nagbibigay ng liwanag, laban saan? Sa dilim, laban sa kasamaan. Ano pa? Well, ipinamanin ko mula sa unang pagbasa, anong sinabi? Pakanin ninyo yung mga nagugutom. Inyong patuloyin ang mga walang matuluyan. Bumapanig sa atin yung alin, yung tinatawag natin corporal works of mercy. Painumin ng mga nauuhaw, dalawin ng mga may sakit, dalawin ng mga nasa bilangguan, ilibing ang mga patay, bahagi yun ang kung saan ay makita natin na ipinapahid sa atin, ikaw ang gawa. Bahagi yun na kung saan ay pinamanin din sa atin sa aklat ni Propeta Isaias, na ikaw ang gawa, na kinakailangan natin sa katuparan, na makatulong sa ating kapwa. Mabalikan nga pala natin yung utos dito rin sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, sinabi nito yung alin, yung huwag natin halipinin ang kapwa. Huwag natin. Well, yung panahon na Jesus, uso ang mga alipin. So, later on, nakita natin na alin. Pero, sabi nga natin, ngayong panahon na ito, walang alipin. Pero baka mamaya, ginagawa ninyo namang alipin. Yung mga tao na sa paligid ninyo. Ano pa? Bahagi pa rin ng pagsunod sa utos, ipinahayag ninyo yung alin. Yung maging maayos ang pananalita. Huwag tayong maging mapanunggya, matapobre. Huwag tayong magsalita ng masasama sa kapwa. Huwag natin matain ng ibang tao. So, maging maingat tayo sa ating pananalita na kumisa na yan, nagmamaliit tayo sa ibang tao, ay atin silang tinuluya sa kanilang katatayuan, ay hindi yun tayo naging ilaw at asin ng daigdig. Ano pa yung binahagi ko sa atin sa unang pagbasa? Ay pinamamanin ninyo sa amin na kung saan ay sabi nga natin ay yung paanyaya na patuloy tayong maging kalugod-lugod sa harapan ng buong may kapal. Kawang gawa, pagkilos natin na bigyan natin ng higit na pagtukod. Bakit tayo tutulong sa kapwa? Sabi nga ko sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, anong sinabi dito? Na kaya natin gagawin ito, tutulong tayo sa kapwa bilang maasin at liwanag ng daigdig, yung pag-iwas sa kasamaan, makasunod tayo sa utos ng Diyos. Bakit natin gagawin ito? Hindi para sa ating sarili. Kasi may mga tao tumutulong sa kapwa. Bakit? Para iboto sila. Yun yung ginagawa ko minsan ng mga politiko. Nawa, makita ko natin. Ngayon, nakita ko kanina sa isang Facebook page na sinasabi na wala na raw yung mga mukha ng mga politiko sa mga projects, mga government projects. Kasi nga bakit? Hindi naman kanila galing yung pera.
bahagi rin sabi nga natin, huwag niyo pamigay yung hindi inyo. No? Kapag galing sa tao, ay galing sa tao. No? Pero kuminsan, ay yun ang ginagawang dahilan. No? Sabi nga nung ilan na involved dito sa mga anomalya, no? Sa iba't ibang bahagi ng ahensya ng gobyerno. No? Ang dami na ngayon, hindi lang DPWH, pati DepEd, pati BFF, no? Yung ating mga firefighters, no? Kasama na rin, no? Ay bahagi rin ng kung saan pinaalala natin. Huwag niyong ipamigay yung hindi inyo. No? Kasi naging Robin Hood kayo. No? Bahagi kung minsan yung ipinamigay, kung tusin hindi naman galing sa kanya. No? Yun ay pondo ng gobyerno. Sa kanya lang nakamuka. No? Sa kanya lang nakapangalan. No? Ay pagkakataon. At kung minsan kaya din po yung iba, no? Ay hindi nahiya na manghingi kasi bakit sasabihin hindi mo naman pera yun. Pera naman ang bayan yan. Kaya, kuminsan, kinakapadal na rin yung mukha para alin. Hindi lang naman ako ang nakinabang dyan. Marami rin naman nakinabang dyan at hindi naman iyo yung pera na yan. Kaya alin, nagkakaroon ng circle of corruption. Paikot-ikot na lamang na nakikita ko namin. Pero bakit tayo magkakawang-gawa? Yung salita na ginamit ng isang Pablo yung paanyaya na yung salitang ginamit ng isang Pablo ay hayaan niyo po na balikan natin yung ibinahagi po rin yung yung panukala ng Diyos. Yung lihim na karunungan. Ano ba yung lihim na karunungan na pinapamanin sa amin ni San Pablo? Na ang lahat ng ito ay hindi para yung pangalan natin, yung parangalan, kundi ang maparangalan ay maging bahagi tayo ng pagkilos ng ng awa at pagpapatawad ng Diyos. Sabi nga sa Ebanghelyo natin magbigay ng karangalan. No? Ipakita ninyo yung inyong mabubuting gawa. Hindi para maging sikat kayo. No? Hindi para kayong papurihan. Sino yung papurihan at parangalan? Ang Diyos na una at higit sa lahat nagbigay ng awa sa atin. Kaya ginagawa natin yung mga bagay nito, nakikilaw tayo ng isang liputan at naging asin tayo ng daigdig, kaya para magbigay ng papuri at parangal sa ating Diyos. Hindi para sa ating sarili pangalan. At ito yung tulong natin sa harapan ng Pong Kapal. Nanawa ay maging bahagi natin. Naging bahagi tayo. Yun ang huwag natin kalimutan. Naging bahagi tayo ng na ang makita sa atin ay hindi yung ating kabutihang loob. Ngunit makita sa atin na kay brother ang Diyos. Yan ay pinananahanan ng pagkilos ng Diyos na kinikilala natin bilang pinananaligan natin. Ang nakikita sa atin ni ang mukha at pagkilos ng Diyos. Kaya kung tutusin, naging totoo tayo sa original na bigyan natin
kawangis. Tulay tayo natin, nagiging kawangis ng Diyos.